Pero isa pa ay pag-uusapan din natin ngayon yung mga ahensyang palpak. Andiyan dyan po ang Bureau of Immigration, andyan po ang Bureau of Correction, andyan po ang PhilHealth, andyan po ang DICT, at marami pang iba. Tama nyo na yung LTFRB. Ayan ha. So ano pa ang ating mga pag-uusapan? Sige, simulan natin sa good news mga bossing. Good news muna tayo. Good news ha. Nabalitaan nyo ba yung magandang partnership ni BBM at ni RSA? Nabalitaan nyo na ba yon mga bossing? Kung hindi pa, ako magbabalita sa inyo. Dahil sabi ko nga sa inyo, sa sobrang tanga ng mga vloggers nila, hindi na nila alam kung anong ibabalita nila. Mas madali kasi sa totoo lang, mas madaling mang ad hominem ng kapwa mo vlogger eh. Mas madali po, hindi mo na pag-iisipang sitahin kung ano yung kapangitan ng kalaban mong vlogger eh. Napakadali nun. Pero yung magpaliwanag nung mga bagay-bagay na nangyayari punto por punto, wala kasi silang ganung kapasidad. Kaya ako na ang maghahanap ng magandang balita ng gobyerno para naman hindi na kayo mahirapan. Ayan, so eto mga bossing, napakahusay nitong balita na ito. Okay? Kasi alam naman natin na ang ating presidente ay Department of Agriculture Secretary din. And alam din naman natin, katulad nga nung sinasabi ko, I think BBM maayos yan eh. Feeling ko, kasi nag-start siya, kung makikita nyo naman na nung kampanyahan, maayos naman yung kanyang mga sagot sa ilang mga interviews, although napakahilap niya sa interview. Maayos naman yung kanyang mga sinasagot. According to, naman siya, kumbaga parang inline naman siya doon sa mga polisiya ni PRD. Maris Calastre, chill lang, of course. Chill lang tayo. Sabi ko nga sa inyo, tingnan mo, pagka chill tayo, maraming mga nakakapansin at gusto nila na yung host chill. Pag chill yung host, ayan, yung mga grasya nandiyan dyan. Maraming salamat Maris Calastre. God bless you and your family. Thanks for sponsoring this channel and thank you po sa inyo pong pagsuporta sa Banderos Brothers. Mag-follow din po kayo sa lahat ng mga vloggers na mga kakilala at kaibigan natin na para sa katotohanan. Number 1, si Jojo de Guzman. Yan, sila Brothers Travelers, sila Bisdak, sila Buster, lahat yan. Siyempre, banat by Coach Oli, follow nyo rin yan. Oy, Jojo de Guzman, magandang gabi sa'yo. Mabuhay ka, kamusta ka naman? Sa Hong Kong, buti ka pa na sa Hong Kong, kaya banat ka ng banat eh. Kaya content ka ng content eh. Kami napapahamak dahil sa'yo eh. Sobrang galing. Proud na proud tayo dyan sa kapatid natin na sa Hong Kong na si Jojo de Guzman. Sobrang galing. Napakahirap mag-content. Pagka wala akong ma-content, pumupunta lang ako kay Jojo, meron na akong naiisip. Idol na idol talaga natin yan. Ayan. So, ito, yun nga, katulad ng sinasabi natin mga bossing, ako before, gusto ko naman si BBM before kasi considering na Ilocano tayo eh. Kaya lang, mayroon lang mga nangyari talaga after niyang manalo. May mga nangyari lang talaga na parang taliwas dun sa mga dati niyang sinasabi. Pero minsan mapapaisip ka bakit biglang nagbago. Samantalang nung wala pa namang mga taong nakapalibot sa kanya, nangangampanya pa lang siya. Wala pa siyang mga gabinete, okay naman siya. So anong problema? Siya ba o yung mga tao sa paligid niya? Kaya sabi ko, sa tuwing minsan naisip ko sa tuwing binabatikos natin si Marcos, nakakaligtas mga bossing yung mga sekretary niya. Sa tuwing binabatikos natin siya, nakakaligtas yung mga talagang may kasalanan, which is yung mga itinalaga niya. Kaya siguro, ang gawin natin, gisingin natin yung ating presidente, tanggalin niya na lahat ng mga palpak sa paligid niya, baka sakali maging maganda yung takbo ng pamahalaan natin.
Ay grabe naman talaga binalatuan ako ni Jojo de Guzman. Sino nagbabayad ba sa'yo? Ba't ang galing-galing mo? This live is brought to you by Magnolia Chicken. Oo, ito nga dahil nga dyan sa Magnolia Chicken na yan, maganda naman to. Itong programa na ito. Kasi nga, ang isa sa pangarap ni BBM bukod sa 20 pesos na kilo ng bigas, ang isa sa mga pangarap niya talaga is food security. Yung hindi na tayo mag-angkat ng mga produkto galing sa ibang lugar. Sabi ko nga sa inyo, minsan magtataka ka, bakit sinasabi ni BBM sa camera, okay tayo. Maayos ang supply ng bigas. Maayos ang supply ng manok. O magtataka ka, pero bakit iba yung nararamdaman natin? Bakit? Minsan napapaisip ako, sinungaling ba siya o nagsisinungaling yung mga nakapalibot sa kanya? Kumbaga sinishield siya doon na kumbaga pinipigilan nila na magtumingin siya sa party na to kasi nga mabibisto sila pare-parehas. Kaya finifeed siya ng mga information na okay ang Pilipinas. Maganda ang survey. Biglang hindi na nila maitago. Bumagsak talaga yung kanilang survey. Napansin ni Presidente yun kasi dati maganda survey niya eh. So nagpapasalamat siya, di ba? Kasi nga alam niya maganda yung survey niya. So parang halimbawa tanga ako na estudyante. Di ba? Tanga ako na estudyante. Tapos mahal ako ng mga magulang ko tsaka mga kapatid ko. Araw-araw sinasabi nila sa akin sa bahay, matalino ko. So ngayon ako, kapag pumunta ako sa eskwelahan, ang tingin ko sa sarili ko, matalino ko. Yun ang sinasabi ng mga nakapalibot sa akin eh. Until ma-expose ako doon sa eskwelahan na wala na yung mga kamag-anak ko na nagsasabi na matalino ako. Doon ko malalaman na wala pala talaga akong alam. So yun ang nagiging problema. Yun yung nakikita kong problema. Kasi napansin ko, nung mga nakaraan, tingnan mo ang daming batikos kay BBM tungkol sa mga bagay-bagay, pero parang wala siyang naririnig. It's either talagang sinishield nila na makarating sa kanya yung mga information na yun. Kasi pag nakarating sa kanya yung mga batikos sa kanya, I'm pretty sure magagalit siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Diba? Kaya sabi ko nga maghanap tayo ng maganda. Ngayon, itong issue na itong gusto kong ipakita sa inyo, mga bossing. Ayan, itong gusto kong ipakita sa inyo, sabi nga niya, Pilipinas, hindi na dapat manatiling importer ng pangunahing produkto ayon kay Pangulong Marcos. Ito yung column hangad ni Pangulo at Agriculture Secretary Marcos Jr. na mabigyan ng prioridad ang produksyon ang mga pangunahing produkto na gawang Pilipino at mapalakas lalo ang sektor ng agrikultura upang hindi na manatiling importer ang Pilipinas. Paulit-ulit niya yung sinasabi. Bakit niya paulit-ulit na sinasabi yan? Baka yan talaga yung gusto niya. Pero yung mga nakapalibot sa kanya, baka iba naman yung mga gusto ring mangyari. Kaya siya lagi niyang sinasabi na ayaw ko mag-angkat. Pero yung mga sekretary niya gusto naman ng gusto mag-angkat. Or isusway siya into dapat tayo mag-angkat, sir, may shortage. Kaya siya naman, syempre sekretary niya yan, busy rin siya sa ibang bagay. Sure kayo dyan, sige, gawin na natin yan. Kaya baka ganun ang nangyayari. So sabi nga, ayon kay Ramon Ang, presidente ng San Miguel Corporation, sinabi sa kanya ni Pangulong Marcos noong kampanya na hindi na dapat nananatiling nag-i-import ang Pilipinas. Gate daw ng Pangulo, dapat matugunan ang mga magtulungan ng mga Pilipinong negosyante. Hinihayag ito ni Ang matapos pangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng malaking poultry farm sa Hagonoy, Davao del Sur na maituturing na world class. So ano ba ang magiging magandang idudulot nito? Inaasahan daw na ang poultry farm ay makakapagbigay ng unang-una sa lahat trabaho na mahigit na 1,000 Pilipino. Tapos magbibigay din to ng oportunidad para sa mga SME, mga pamilya ng mga magsasaka at ibang sektor. Yun daw ang kagandahan nun. Kapag nakamit daw natin ang self-sufficiency,
ay naniniwala daw si BBM na hindi naaasa pa ang mga Pilipino sa imported na agricultural product para mapunan ang kakulangan sa supply. Ayan, kaya yan, tingnan natin napakaganda nito kasi nga at least meron man mo ilang mega ilang mega center daw to mega poultry farm. Tila mo 11 sa buong Pilipinas. Isa pang punto dito mga bossing. Ako idol napapanood niyo yung mga shorts, reels ni Ramon Ang. Gustong-gusto ko si Ramon Ang pag nagsasalita. Si Ramon Ang has been helpful sa lahat ng mga administrasyon. And si Ramon Ang, wala po siyang issue ng hindi pagbabayad ng buwis. Katulad ng ibang mga taipans, ng ibang mga tycoons. Hindi po, wala po siyang mga ganong kaso. And ito pong si RSA, talaga pong nakipagtulungan po yan nung panahon ni Pinoy. Marami pong mga projects na sinimulan sila Pinoy na siya din po yung nakikipag-partner sa kanila. Nag-i-invest si RSA doon sa, syempre may kita negosyante yan, pero nag-i-invest siya doon sa may maraming maitutulong sa Pilipino. Ngayon, nung wala na si RSA, ay si Pinoy, may problema ang RSA diyan sa right of way ng Skyway, mga bossing. Pinunan yun ni PRD. Nakipagtulungan si RSA kay Pinoy, nakipagtulungan siya kay Gloria, nakipagtulungan siya kay Duterte. Wala siyang kaaway na presidente. Ito ang maganda dito sa mamang ito. So ngayon, mga bossing, kay PBBM, dahil nga siya'y Pilipino at mahal niya Pilipinas, naisip niya na kailangan pagka ang kapakanan ng nakakarami yung iyong gustong punan, tulungan, pagtuunan ng iyong kayamanan, dapat wala kang political affiliations. Makikita mo si RSA, actually matagal na po siya ang inaalok na tumakbo ng presidente, pero ang sabi niya, wala akong may tutulong kung presidente ako. Kasi mayaman na ako may pera ako. O di makipag-partner na lang ako sa gobyerno, gumawa kami ng mga proyektong may kapakinabangan sa tao, o di pang matagalan yan. Sabi niya, kapag ka namatay ako, hindi ko kayang dalin lahat ng mga bilyonis ko sa hukay. Kaya habang ako'y nabubuhay, gusto ko i-share sa mga tao lahat ng mga kayamanan ko. Pero hindi ko ibibigay. Hindi ko ipapamigay. I-share ko by means of mag-iiwan tayo ng legacy natin. Mag-iiwan tayo ng mga infra projects na talagang mapapakinabangan ng mga Pilipino sa mahabang panahon. Kaya natuwa ako kasi nung nakita ko si RSA na nakipag-partner kay BBM, alam ko na magaguide ni RSA si BBM at hindi papayag si RSA ng katarantaduhang mga proyekto lang. Kaya nga tingnan mo, 'di ba, yung diyan sa Bulacan project. Tingnan mo yung Bulacan Airport project. Binito ni PBBM yung Freeport Zone. Binito niya, doon lang sana nakikita si RSA. Doon siya babawi sa Freeport Zone. Binito ni Marcos yon. Kung ako si Ramon Ang, magagalit ako. Pero ang ginawa ni Ramon Ang, nakipag-partnership pa din, tinuloy niya pa rin yung pakikipag-partnership niya kay Marcos. Walang personalan. Tuloy yung Bulacan Airport, ayan na, sinisimulan na. Mga 5, 6, or 8 taon, magagamit na natin yan. Hindi na tayo mamumroblemang pumunta dyan sa hayop na naiya na yan. State of the art po yung ginagawa nila doon. Yun daw talaga yung kanyang legacy. Bagamat gusto niya sana na may Freeport Zone kasi nga makakapag-yaya siya ng mga investors kasi walang tax na babayaran pag doon ka nag-invest. Finito yun ni Marcos. Pero tingnan mo, okay pa rin sila. Nagtarim ba ng sama ng loob si Ramon Ang? Si Marcos ba? Pinersonal ba si Ramon Ang? Hindi naman. Ayan, may partnership sila. Pakinggan ninyo itong napakagandang video na to.
dahil sa tawag ng mahal nating Pangulo, nung siya ay tumatakbo palang presidente, ito na po ang kanyang mga plano. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng baka. Anong sabi ni RSA? Noong pa lang pong tumatakbo ang ating nanalo ng Pangulo, napakaganda na nung kanyang adhikain. Hindi na tayo dapat nag-aangkat ng baka, ng manok, ng baboy. Dapat self-sufficient tayo. Nung kumakandidato pa lang siya ha, nung nanalo siya, bakit nagbago? Bakit nagbago? Kasi nga, he surrounded himself with yung mga tao na may mga kanya-kanyang mga personal na agenda. Yun ang masama. So malinaw sa sinabi ni Ramon, ang nag-usap sila before, maganda na yung kanyang panalangin, yung kanyang mga mitiin. Nung nanalo siya, hindi niya lang siguro talaga alam, wala siya talaga sigurong guidance kung paano sisimulan kasi nga yung mga nakapalibot sa kanya, puros mga amuyong, puros gusto magpayaman, kaya halos walang nasisimulan si PBBM nung mga nakaraan. Pero ngayon, with the help of malaking negosyante na si Ramon Ang, I'm sure, magandang patutunguhan yan. Dapat manatiling mag-i-import ng baka, baboy, manok, at isda. Ramon, tumulong ka. At 10 ng mga ibang businessman, tawagin natin lahat, magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po. At nakita mo, na witness mo mismo, tawag mo, na nagawa na natin to. 12 facilities na ganito po ito all over the Philippines. Number 1 po niyan, nasa Pangasinan, Pusurubio season. Yung pangalawa, nasa Bataan, Locanin. Yung pangatlo po, nasa Sariaya, Quezon. Yung pang-apat po, sa Pasacao, Camsur. Pang-5 po, nasa Iloilo, Liganes. Pang-6 po, Tuburan, Cebu. Pang-7 po, Negros Occidental. Pang-8 po ay Pagadian, Mindanao. Pang-9 po, Zamboanga. Pang-10 po, Davao, Gihing. Pang-11 po ay Cagayan de Oro. Pang-12 po, nag-iisip-isip ako sana sa Maguindanao. Bakit doon? Kasi po, sana po mabigyan din natin sila ng food secure at at the same time makakreate tayo ng trabaho at economy doon. Mahal na Pangulo, ito pong tawag nyo, nagawa na po namin, and we will make sure na we will continuously develop and make more meaningful project to help create job and minimize the reliance on imported food. Lahat po kasi ngayon halos ini-import na natin. Dahil Pakan. Ano ngayon yung kanina kong sinabi? The problem with the current administration is naglagay po sila ng mga tao sa paligid nila na may mga kanya-kanyang interest. Pero tingnan mo, nung merong isang mahusay na tao na tumabi sa kanya, anong nangyari? Mantakin mo, 12 pong mega farm yung kanilang itatayo at partner po nila ang gobyerno. Now, Robina. Yung Robinsons po, yung Gokong Way, meron din po silang kompleto yan, yung Gokong Way. Meron silang RFM, meron po silang yung mga babuyan, meron silang, kompleto sila mula sa bigas hanggang sa trigo, hanggang sa mga hayop. Meron po, napakalaki po ng kumpanya ng Universal Robina, yung URC kung tawagin. Napakalaki po niyan, yung kumpanya na yan. At kumbaga parang sa technology, from grid to chip, kumbaga from power plants to microchip. Ang Universal Robina, mga bossing, yung Robinsons, meron po sila mula sa feeds hanggang sa
pagkain hanggang sa mga building, kompleto po yung kumpanya na yan. Ganyan din po ang San Miguel Corporation. Pero tingnan mo, yung San Miguel Corporation, tinatry niya na makipag-partner sa gobyerno para makatulong sa mga tao. Hindi katulad ng ibang mga kumpanya na puro kabig, puro kayamanan ang iniisip. Yung nga yung sinasabi ni RSA na hindi mo madadala sa hukay yan kahit gaano kakayaman. Hindi mo yan madadala sa langit. Pagdating mo sa langit, wala na yung kayamanan mo, pantay-pantay na tayo. Ang importante, ano yung iniwan mo dito sa Pilipinas. Kasi ang magiging immortal, mga bossing, ay yung mga magagandang nagawa mo. Kaya nga, yun nga yung sinasabi natin na yung pong mga nagawa ni PRRD sa Pilipinas, yun ang mag-i-immortalize sa kanya. And kahit sino pang maging presidente natin, kay si BBM, kay si Inday sa susunod, yun din yung gusto nating mangyari, na ma-immortalize sila dahil sa mga magagandang nagawa nila. Bakit naman tayo maghihiling na pangit ang gawin ng isang pinuno ng bayan? Tayo ang mahihirapan, di ba? Ayan. So, napakaganda nitong balita na to, and hopefully, katulad niyan, libo-libong mga tao ang mabibigyan ng trabaho dito. O tingnan mo ha, ito yung sinasabi natin na kailangan ng Pilipinas na mga kumpanya na mag-i-invest sa Pilipinas. Kasi marami po sa Pilipinas mga undergraduate. Napakataas po ng requirement ng mga private companies sa Pilipinas. Magtitinda ka lang ng ventilador sa appliance center, kailangan computer science ka pa. Napakadali naman magbenta ng ventilador, isaksak mo sa kuryente, pindutin mo, pag umaandar, ibenta mo. Diba? Pero bakit kailangan pa nila ng sobrang gandang pinag-aralan? So itong mga ganito, mga pabrika, farms, mga vegetable pickings, mga ganyan, di na kailangan niya ng sobrang taas na pinag-aralan, and majority po ng mga Pilipino ay mahihirap at hindi nakapag-aral. So, kahit magpasok ka rito ng 1,000 kumpanya na ang hahanapin 1,000,000 computer engineer, kung ang computer engineer mo sa Pilipinas ay wala pang 1,000,000, nakabuti ba yung kumpanya na yon na pumasok sa Pilipinas? Hindi po. Kasi hindi rin sila nakapagbigay sa majority ng mga Pilipino ng trabaho. Diba ang hinahanap nila is skilled talaga. Kung hanap ka ng investors na magtatayo ng mga pabrika sa Pilipinas. O hindi ba tinan mo China, tinan mo ang India, tinan mo ang Vietnam, halos lahat ng mga pabrika nasa kanila. Malaysia, halos lahat ng mga pabrika sa kanila, Reebok, Nike, Adidas, Louis Vuitton, Burberry, lahat nandito na sa Asia. Bakit wala sa atin? Kasi nga, yung mga dating mga leaders natin masyadong pasosyal. Ang gusto nila Microsoft, gusto nila Teletech, gusto nila Accenture. Although napakaraming mga nabigyan ng opportunity ng mga BPO na yan, pero ganun pa rin, yung mga mahihirap natin mga Pilipino, walang opportunity, yung lalo't mga hindi nakatapos ng high school, walang opportunity na makapagtrabaho. So ano sila ngayon, mahirap pa rin sila at lalo pa silang naghihirap. Yun yung pinakapangit. Kaya kailangan, yan yung mga ganitong mga kumpanya yung makikipag-partner si BBM. Napakahusay nito BBM kasi nakipag-partner ka kay RSA, si RSA magbibigay yan ng trabaho doon sa mga talagang walang mga pinag-aralan, yung mga mahihirap talaga, mabibigyan niya ng kabuhayan. Versus makipag-partner ka kay Zubel de Ayala, kay Aboitiz, na kailangan mga electrical engineer, yung mga hinahire nila, wala din. Di ba? Hindi mo natutulungan talaga yung grassroots. Tama ba? Tama ba? Yun po ang napakagandang balita. So katulad ng sinasabi ko, ako na ang maghahanap ng magandang balita para sa mga tansong vloggers dahil wala naman silang mga silbi. Wala lang silang alam gawin kundi bagong Pilipinas. Sumigaw ng bagong Pilipinas. Pero pag tinanong mo, ano na bang maganda sa Pilipinas? Wala rin naman may sagot sa'yo. Tayo na po ang maghahanap ng magagandang mga balita para naman kahit papaano gumaan-gaan ang loob ninyo sa administrasyon. Baka sakali yung ating bagong approach na constructive criticism mas maintindihan na nila ngayon.
Ayos ba yun? Ayos ba yun? Ayos ba yun? Parang hindi yata kayo masaya. The next performance will start momentarily.